Test live. Test live. Test live. Test live. Test live. Test live. Okay, okay. Ladies and gentlemen, we have to resort to the newest, development in our political system. So ngayon ay makikita natin dito ang galaw na kung saan ay pilit na pilit na babaguhin ang leadership ng Senado. Walang ibang target ay kundi ano lang, kundi ay makonvict lang si Sara Duterte. So, ang mga akusasyon, kinonect ko ito sa simpleng warning shot na tinuturo nila na gusto nila kasuhan si Cayetano, si Ligarda, si Pia Cayetano, para ang target nila 'pag masira ito, ang hindi ko alam kung anong utak meron sila, imbis na magsisimula ng impeachment, hindi na tayo magsimula. Kasi ginugulo nila ang Senado. So ang target lamang nito nila ay makuha nila conviction laban kay Sara. Ganun lamang po ang kanilang conviction. Kasi kailangan nila ng 16 votes. Ang problema lang, makukuha ba ng 16 votes? Yan ang pinakamalaking problema nila. Alam mo, over by dead body, hindi sila makakakuha ng 16 votes para maipatalsik si Sara sa pagka vice presidente. Wala nang ibang pinagmula nitong gulo na ito kundi si Sara lang. Gusto nila gusto nila patayin si Sara sa impeachment. So, maganda siguro ipakita ko muna yung sorry, yung pinakita ng Billionaire News Channel, nakakuha sila ng CCTV. At kung makita mo sa CCTV ng Billionaire News Channel na nakuha, naglumalabas na talagang mayroong mga NBI agent na gustong pumasok sa sa Senado. Kaya yun po ang gusto, ang hinaharangan nila ni General Aplasca na pumasok ang mga taga-NBI. Kasi biro mo mag-aresto sila, wala man sila dala na arrest warrant. Panay claim na meron, pero wala naman. Although na nag-confirm na yung ICC na meron silang nilabas na search warrant laban kay Bato, pero hanggang sa noon, si Trillanes lang napapakita. Ano ba si Trillanes? Hindi naman siya official ng bayan, kundi senior, ako na siya, Filipino citizen na siya, kagaya ko. Wala siyang karapatan na maghawak ng ng arrest warrant. Unang-una, ang pinaka-problema po sa arrest warrant ay ganito. Wala sanang problema kung arrest warrant galing sa korte natin. Kasi madali lang i-verify kung totoong search warrant. Hindi po maalis sa atin na katotohanan niya na marami pong nag-imbento ng mga arrest warrant. May mga matitinding na mga pulis tayo, mga NBI, na nag-imbento sa rekto ng search ng arrest warrant. So, yan ang iniiwasan ng lahat. So, kung mag-aresto kayo,
kailangan ipakita niyo na totoo ang search warrant. Yan ay kung sa local court pa yan. Maganda ngayon ang sistema sa local court kasi ang lahat ng arrest warrant sa local court ay mayroong tinatawag na QR code sa ibaba. Pikturan lang ng cellphone ang QR code at pag i-click mo ang QR code ay didiretso ka magbubukas ng site ng korte at makikita mo ngayon yung talagang totoo na search warrant niya. Dito, hanggang ngayon na hinihingi ng Senado kay Matibag na asa ng search asa ng arrest warrant. Hanggang ngayon wala pa sila maipapakita. Ibig sabihin, nakikita natin senaryo na gustong mag-aresto ni Matibag pero wala siyang ipinapakitang search arrest warrant. Tandaan mo, ang arrest warrant na sinasabi nila ay arrest warrant po na nanggaling sa ibang bansa. So kung ganon, kung pagdududahan mo pa nga yung lokal na search warrant, kung totoo o hindi, ay lalo ka magdududa sa arrest warrant na galing sa ibang bansa. So yung hindi maiwasan na katotohanan, kung totoo ba o peke ang arrest warrant, yan po ang rason. Number 1 na rason kung bakit kailangan dumaan lahat sa lokal na korte at ang lokal na korte ang magsasabi, korte natin ang magsasabi kung totoo nga ang arrest warrant. So naintindihan niyo na kung bakit dadaan sa korte natin? Yung mga tao na gusto direkta, yan po yung mga tao na they want the rule of barbarians. Diretso aresto, diretso tapon, ala chamba, kung totoo o hindi, kung totoo okay, kung hindi totoo, ano na lang, sino mag-explain? Kasi unang-una, anybody can just sa sa technology natin ngayon na available, kahit sino may AI pa tayo, kahit sino puwedeng gumawa ng arrest warrant. Yan po ang katotohanan. So ngayon, para maiwasan yung mga fake na arrest warrant, kaya kailangan dumaan talaga sa korte. Pero ngayon, nag-successful ang Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano na huwag isilbi ang arrest warrant laban kay Bato. Pagkatapos umalis na sila yung mga NBI. Ang problema sa NBI, hindi sila tapat sa kanilang salita. Wala silang isang salita. Kung may gentleman's word ang itong si Matibag, sana walang NBI agent dun sa mga 40 na NBI agent dun sa GSIS. Ang GSIS kasi po ay sa likod yon ng Senate building. GSIS, ang pagitan lang ni GSIS at saka Senate ay dingding lang. Pero yung Senate building ay dating GSIS building yan. Inuupahan ng Senate sa GSIS. So yung sa pagitan ng GSIS sa Senate building may pintuan at nahuli ng mga CCTV ng mga video ng mga reporter, klasik-klasik reporter, may taga-ABS-CBN, may GMA, na ang mga NBI agents nandoon sa loob. Yon yung mapagkahuli na pagkalabas ng mga kagaya kay Zian Ambrosio, huling-huli mga NBI kasama niya. So nag-report pa ng live sa TV Patrol si Zian Ambrosio, nakitang-kita mga NBI agents. Ito ay taliwas sa sinasabi ni NBI Director Matibag na walang presata ako. Sandali. Na walang NBI agent dun sa Senado. Sabi niya, wala nga. Kasi nandun sa CSIS. Pero ang GSIS at saka Senado ay isang building lang. So, ibig sabihin, nagsinungaling din talaga dito si Matibag. Tapos, nakuha ng Billionaire News Channel ang CCTV at doon napatunayan na may mga NBI agent nga nalulusog. Kaya may rason
si Aplaska na magpaputok. Okay, ipakita natin ngayon yung yung CCTV na nakuha ng Billionaire News Channel. Pasensya na, ngayon lang ako naka-vlog kasi sira po ang aking computer. Kaya naghanagilap ako naman, nanghiram na ako ng computer. So ito, dali split view. Ano ba ito? Right click on this tab. Dali hindi ako makapag-ano Ayun, nandiyan na pala. So i-click ko na lang. Dali. Taliwas sa mga pahayag ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, nakakuha ang Billionaire News Channel ng resibo na may CCTV footages sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni Suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung saan umano nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ang nahagip ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines sa area kung saan naganap ang putukan. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni Aplaska kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapwesto sa labas. 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building. Personal na nakasama ang BNC nang ma-deploy ang NBI sa gusali ng GSIS. Binacktrack namin ang aming mga kuha noong araw na yon at ang kamera na ito ay posibleng nakapwesto sa sulok sa labas ng opisina ng isang senador. Una nang sinabi ni Aplaska sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens po kasi, malapit na sa ano natin sa exit natin. Nakuha ng CCTV. Baka may makuha po tayo. Itago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Aplaska at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito sa PNP. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ng OSAA tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawan ng 6-month preventive suspension si Aplaska dahil sa nangyaring barilan. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ilinaw naman ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na fully operational ang CCTV system sa second floor ng Senate Building kung saan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Taliwas daw ito sa mga kumakalat na balitang walang CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente. Sa isang pahayag ngayong hapon lamang, kinumpirma nito ang una ng iniulat ng Billionaire News Channel na naisumite na sa otoridad ang mga kopya ng CCTV. So, in short, talagang ang target lamang nito ng mga nag-akusa sa kay Alan Peter Cayetano at saka grupo ni Alan Peter Cayetano At ng mga bukod po dyan, majority. ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari.
Ang problema sa kanila ay ginagamit nila ito na issue para mapalitan ang leadership ng Senado. At kung mapalitan ang leadership ng Senado, isa lang ang ibig sabihin niyan, ay para akala nila mananalo sila laban kay Sara kung mapapalitan ang leadership ng Senado. Gano'n lamang po ang target nila. So ngayon, bakit hindi nila makukuha? Kasi siyam lamang ang kailangan ni Sara na mga botante na hindi boboto, ay panalo na siya. So lahat po ito ay desperate effort ng mga grupo ni BBM na tanggalin si Sara. Wala namang ibang wala namang ibang target ito, kundi mapipilitan, gusto nila matanggal lang si Sara. Ganun lamang po. So tingnan natin si Alan Peter Cayetano kung ano sagot niya sa mga patutsada ng mga grupo ng mga anti-Sara. So ipasok natin, pakinggan natin si Alan Peter Cayetano. Pasensya na kayo, medyo sira ang sistema ko ngayon Nasira kasi computer ko Ang ginagamit ko lang ngayon, laptop lang. Ito po. Kaya nagpalit ng leadership Yeah. para i-delay yung impeachment. It is absolutely not true. To God's grace, tuloy-tuloy po ang trabaho. Magandang hapon po sa akin Facebook family. Kanina po, I expressed sentiments, narrated some facts, made some suggestions. Now I just want to make an update. Before that, someone told me, battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Because real lives is not about narratives. It's about the truth. Diba? Kung ang narrative mo, ito mga nagugutom, tulungan natin. Ito yung impeachment, dinidelay, wag natin payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yun po ay average, yun po ay isang basket at karamihan doon pagkain. But maraming hindi kasama doon sa indicators na yung basket ay sobrang tumataas ang presyo. Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na Super El Nino, and then eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So I'm very, very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo ay nangyayari before or after the session and was beyond our control, meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko, na-receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive. At I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila masacertify sa akin at hindi ko send sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila, sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito tonight para bukas mapadala natin. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, anong sabi? Secretary. Sorry. I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat
Papadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026, pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure Impeachment Trial. All senator judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the proper orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo, nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. Lawyers are officers of the court. I believe in the honor, in yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step of not even asking, not even communicating, walang due process. Pinagbintangan nyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So siguro naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag may nagkamali at sinabi, pasensya na kumpanyero, pasensya na kumpanyera. So, tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court? At hindi ba sa law school deans, kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court na nagsabi, yan ang batas. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po ito. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. So ano po ibig sabihin ito? Na kahit ano pong lakas, kahit anong kapangyarihan ng isang lalaki o babae, o man o woman, ang batas ang nasusunod. So kung nag-a-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin ang tama. Yun po ba ituturo natin sa mga law students? So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays, nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority.
Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anumang delay. Praise God for this opportunity na magkakwentuhan tayo this afternoon. So far po, kamusta ang inyong weekend, Facebook family? So it's been an action-packed week. Nagsimula po nung Sunday, prayers, meeting with many senators. We went to sleep just expecting a ordinary day ng Monday. Then to God's grace and mercy, I got a call Sunday morning. Monday afternoon, nakumpleto yung 13. Dumating si Senator Bato. And only to God's grace and mercy, nagpalit ng liderato sa Senado. Then of course, tumuloy-tuloy na. I was hoping na ang ating topic ng Thursday at Friday ay ang aking privilege speech. Noong Wednesday na ang tawag ko ay, ang pangalan ko ay Bigger Picture. Let me give you the 2-minute version. So sinabi ko dun sa bigger picture na medyo nakatutok tayo sa politika, lalo po sa news at saka sa social media. Pero ang ordinaryong Pilipino, hindi lang siyempre political yung lens. Meron economic lens, no? Ibig sabihin, kumbaga sa salamin, yung economic lens, yung pananaw ba na kamusta ang taas ng presyo, or PTK po yung ginamit natin, presyo, trabaho, kita. Kamusta ang presyo? Abot kaya ba? O pataas ng pataas? Kahit okay yung presyo or mataas ang presyo, may trabaho ka ba? Kasi kung wala kang trabaho or wala kang negosyo, wala rin kita. At syempre, dinagdag din po natin yung issue ng corruption. Pinag-usapan din po natin doon na yung spiritual lens o yung sinasabi po natin morality and values. Importante po sa isang community, maging yan po ay pamilya, maging church, maging samahan ng magkakapitbahay, Tricycle Operator and Drivers Association o TODA, yan po ay maging barkada, yan po ay maging barangay, city, isang nation, yung values at yung kultura ng isang community. At pinag-usapan po natin doon na pag pinag-usapan natin ay kultura, meron tinatawag na 7 spheres or mountains, no? Yung pong family, yung pong church, yung pong government, business, education, health, at media. Ang media, kasama na po dyan ang entertainment at journalism. At pinag-usapan natin sa 7 yan na spheres or mountains of culture, lumalabas po ang values, ang sistema, ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao, isang pamilya, isang bansa. So let's say when we're addressing corruption, hindi lang yung investigasyon at pagkasunod, pero yung values, may integrity ba ang sistema, may integrity ba, may value ba ang tao na huwag magnakaw. In talking of all of that kasi, tayo'y naniniwala na yung pang-araw-araw na buhay ni Juan de la Cruz, ni Juana de la Cruz, ay hindi na pag-uusapan kasi siyempre maging sa Marites, maging sa official na news, maging sa chat groups, maging sa SOCMED, yung mga nagba-viral usually ay yung mga events at saka yung mga intriga. So sabi ko nga, from the search for the truth, ay naging mga propaganda. For example, paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Nung tinanong po ako ng Secretariat, tatapusin po ba natin ang pag-check time tonight para bukas masulatan na natin yung House. Nakiusap po ako sa kanila. Sabi nila, sir, duty namin to. Despite po yung anxiety at yung trauma na nangyari dun sa barilan sa Senate. The next day, within 24 hours, pinadala na po natin sa House of Representatives kasama sa sulat na yan
yung order na nasa order of business. Sa Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po clarification number 1. Walang delay. Walang speaker eh. In fact, sa Monday, magko-convene na Ang yung aking impeachment court. So I hope Sarili kong vlog. those who made a judgment, Hindi ko may you marinig. be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen. Sabi ko naman po, we accept your criticism. Dapat maging aktivista. Dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Ayan na. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason ng pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority. Kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation? Or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating education system para may trabaho kagad. O yung tiwala po sa PhilHealth sa nangyaring mga budget scandal or tiwala po sa DOH na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot. Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan or that we're doing everything for their safety and welfare. May maraming issues po yan safety and welfare. Okay. So let me clarify a second thing before I go to the main topic. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, marami nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Gilbert Remulla, ni Secretary John Vic Remulla, ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant at Arms, of course, mabilis po to. So as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, I'll sort out the technicalities at legal later on kasi even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, bali walang investigasyon. So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin, na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him.
Number 3, they promise us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So hindi yan ang topic ko ngayong hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So klaro yon. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP, kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman din nila. But one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Aberin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado pinasok nyo na yung residence na yon. Hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. There are 3 branches of government: executive, legislative, and judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo, tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel. Tignan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo na Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tignan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? So, let's not confuse the public. Di ba? So, kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant or sa kalenderya ang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pwedeng sasabihin mo mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman. Napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It seems like an ordinary question, pero mabigat tong question na to, no? Same thing, kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, para bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta kung brag mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may 2 sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta ang importante, yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin, every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan. Including, of course, the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon.
Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR ang NCRPO nasa labas, but ang Chief PNP may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter-narrative na. I did not give in to a counter-narrative. So tignan niyo po ang aming joint statement at pagharap sa press ni Secretary Remulla. Sinabi ko, hintayin yung investigasyon. Hindi ko binanggit yung word na NBI, although meron na kaming initial findings na NBI, because I didn't want to influence anyone. And I didn't want this to be a government versus government unless there is a hard evidence. No? So if the past few days we've seen PR campaigns, public relation campaigns, let me talk to you this afternoon or this evening about a different PR campaign. Sana po the rest of the day today and tomorrow, especially tomorrow, which is a holy day for many religious people regardless of your faith, ang PR campaign na aking pong propose ay prayer and reflection campaign. Prayer and reflection campaign. So let me start with prayer. May mawawala ba ho if as a nation we pray? So unang-unang prayer, di ba? To submit to God. God, we're imperfect. God, this is your country. God, this is your people. This is your government. This is your Senate. So kung anong gusto natin idain? Lord, this is your people. Maraming gutom. Lord, in a quick 2 months, 3rd month. So anyway, haba naman sinabi ni Cayetano. What is important here is we have already identified. I have identified rather, no? Hindi maling kayo na-identify na ninyo. Ano ba talaga ang ugat sa lahat ng akusasyong ito? Nagkataon na nandiyan si Bato. Pumasok si Bato, tinawag ko ang pagpasok ni Bato na isang God-given gift. That was a divine providence. Bakit po divine providence? Kasi po, dahil sa kanya, nadagdagan isang buto at napalitan si Soto. The worst Senate President ito si Soto na nangyari. Naglalaro kasi siya eh. Hindi siya tipo na patas na klase na tao. Biro mo, siya ang gumagawa, sila ni dalawa ng kutsabahan na ni Ping Lacson, ang gumagawa ng paraan para matigil ang Blue Ribbon investigation. Na nandun ang sana, meron ng 18 na sundalo, hindi matuloy-tuloy. Marami pang ibang mga, pumunta si Chubby Chingson, hindi nila tinuloy. Ang dami. So, ibig sabihin, very clear na po, kahit ano sabihin niya, very clear na po na pinoprotektahan lamang ni Soto at ni Ping Lacson, si BBM. Tapos dito naman, nangyari, nakaiba to, at nagkaroon ng putukan, at klaro naman kanina, pinakita ko sa ebidensya na nakuha ng Billionaire News Channel, na talagang nandun yung mga NBI na pinaputukan ni General Aplasca. Ibig sabihin po, may rason si General Aplasca sa pagpabigay ng warning shot. At nabasa ko po yung rules of engagement ng Philippine National Police. One of the reasons why a police officer may come up with a warning shot ay kung ang life niya ay endangered. O di kaya kung siya ay empowered, maraming kalaban. O di kaya magulo. So, one of those reasons is kung may delikado. Nakita ni Aplasca na delikado, maraming mga nakita pusti-pusti mga NBI agent. So wala silang balak at ginigiba nila sa likod, sa gitna pala ng dingding sa pagitan ng GSIS at saka Senado. Ginigiba nilang pintuan para pasukin ng NBI agent. At wala silang ibang purpose para kukunin si Bato. Wala namang ibang paragon gusto niya. So, kumbaga, after that, may sitwasyon tayo na gusto nila mang-aresto. Pero, ang gusto na pang-aresto ay hindi naman sila magpo-provide ng kopya ng warrant of arrest. Alam mo kung ako si Matibag, binigyan ko ng kopya ng warrant of arrest
si Alan Peter Cayetano para malagay sa balag ng alanganin si Alan Peter Cayetano kung arestuhin niya o hindi si Bato. Kasi may kopya na warrant of arrest. But then, the problem remains the same. Sinabi ko kanina, there is nobody or there was nobody at that time who can give a certification kung totoo o hindi ang ICC warrant of arrest. Siyempre, magkikwento si Trillanes, ito ang totoo. Siya nagsasabi. Pero but then, we need a neutral authority na mag-certify na talagang genuine yung warrant of arrest laban kay Bato. So, sa tanong ko sa inyo, including those who are against me, paano nyo ma-certify na genuine nga ang warrant of arrest na bitbit ni Trillanes at saka sa kamay ni Batibag? Sila lang ba ang mag-certify? Hindi pwede. So, that is the reason kung bakit kailangan dumaan, one of the reasons kailangan dumaan sa lokal na korte natin. At ang tanging korte lamang natin makapagsabi kung genuine yan o hindi. Ang korte natin sa prosesong gagawin nila, i-require nila ang certification na totoo ngayon. At siyempre, through the Department of Foreign Affairs, mag-represent doon sa ICC at ibibigay sa Foreign Affairs natin at i-certify doon papunta sa korte nga totoo ngayon o hindi. So, siguro wala ng issue sa mga tao na gustong arestuhin si Bato, walang ibang silang pakay, kundi talagang mang-istorbo lang, manggiba, at lahat walang rason kundi anti-Duterte lang. Kagaya na kay Din Mel Santa Maria, napakinggan ko yung debate mo, talo ka kay Attorney Salvador Paulo Panelo. Gusto mo na-arestuhin ka si Bato at hindi na dadaan sa korte natin yung tinatawag na warrant of arrest ng ICC. So, with due respect, yung pagbigay todo ng issue sa shooting incident na nangyari at sa iba pa patungkol kay Bato ay yan lamang po nagpapatunay na ang gusto mangyari ng mga anti-Sara ay palitan si Peter bilang presidente para kung mapalitan, meron silang hope na magkaroon sila ng 16 na boto para ideklara na convicted si Sara Duterte sa impeachment. Wala nang iba. Wala nang ibang dahilan. Kaya nga, tama na yan para matuloy ng impeachment. Kasi sa Lunes, sa 18, ipapalabas na ang summons padala kay sa office ng Vice President para sumagot si Vice President. Anong gusto niyo mangyari? Kayo naman ang gusto mag-delay ng impeachment? Kasi i-delay nila kasi alam nila na kung matuloy-tuloy at mabilis matapos, matatalo lang sila at acquitted lang din si Sara Duterte. Remember po, 16 na boto ang kailangan, 16 na boto ng senador ang kailangan para makonvict si Sara. So, paano makonvict si Sara? Kung ang majority na yan ay tahasan ko sinasabi sa inyo, pabor kay Sara lahat yan. Hindi pa natin binibirang yung sa 13 pala na majority. Idadagdag mo dyan si Bigel Subiri, bubuto pabor kay Sara yan. Sigurado ko si GBRC to, bubuto pabor kay Sara. So may 15 votes na. Sino pang ibang buboto? Sigurado ko si Gatchalian buboto pabor kay Sara yan. Kasi takot si Gatchalian na kung tumakbo ang kanyang kapatid bilang senador ay hindi siya iboboto ng mga DDS. Ganun lang kasimple po. So, in other words, kahit man kung ano sabihin nyo sa issue ng shooting na yan, issue kay Bato, ihiwalay nyo dapat yun. Ang problema, yung issue na yan, hinahalo nyo, gusto nyo palitan, may campaign, na tinatakwil ng mga eskwelahan nila ni si Senator Cayetano at si Senator Ligarda na tinatakwil kunwari na kanilang school, wala kayong ibang purpose para lang mapalitan
Tapos si Bato, kung mapatay man si Bato, magkaroon ng halalan, papalitan ngayon Senado ng mga bagong senador, ay magkaroon hopefully na mananalo ang inyong tao. At siya ay isa sa dagdag na boto para makonvict si Sara. But sabi niya ni Sara Duterte, over my dead body. Kaya hanggang niya, pasensya lang kayo, ang aking ngayong wala ko sa mood medyo mag-vlog kasi ang aking system ay nasira. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mag-end live na tayo. Maraming salamat po.